Attention mga Filipino senior citizens, universal social pension hindi na mangyayari. Ano ang katotohanan? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Universal Social Pension hindi na mangyayari. Ano nga ba ang katotohanan? Ang tunay na status pag-uusapan natin mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Well, mga Filipino senior citizens, meron pong kumakalat ngayon na impormasyon sa social media na di umano ay ang inyong inaantay na universal social pension ay hindi na mangyayari sapagkat ito nga po daw ay hindi na matutuloy at tuluyan ng kansilado. So, gaano nga ba ito katotoo? Gaano nga ba ito ka-legit na informasyon? Alamin nga natin anong ang status dito sa Universal Social Pension mula sa legit na source, gaya po dito sa ating YouTube channel. Well, para po sa kaalaman ng ating mga lolo at lola, ang nasabing Universal Social Pension ay isang panukala. So, lilinawin natin, panukala pa lang po siya, bill pa lang po siya. So, ang una-una, no, sasagutin natin kung totoo nga bang hindi na mangyayari ang Universal Social Pension. Ang kasagutan po ay hindi po totoo. Yes, hindi po totoo na hindi matutuloy ang Universal Social Pension. No, hindi po totoo na tuluyan na itong mawawala. Fake news po iyan. Dahil sa katunayan, ang Universal Social Pension Bill ay aprobado na po sa Kamara o sa Kongreso. No? Ilang buwan na po ang lumipas nang ito nga ay pumasa at naging aprobado sa ikatatlo at final reading ng Kamara during the 19th Congress session. Yan mga ka-vlogs. So, aprobado na siya. So, hindi po totoo na hindi na ito magiging batas, hindi na ito maitutuloy, hindi na ito mangyayari sapagkat aprobado na nga po siya sa Kamara. Katunayan dyan, no, pagkatapos dito sa Kamara na na-approve, ay ang susunod na naman nito na tatahakin ay ang hanay ng Senado. Kasi dalawang legislative body tayo sa Pilipinas na talagang dadaanan ng mga panukala bago pirmahan at aprobahan ng Pangulo. So, dalawang legislative body. Una, the Congress. Pangalawa ay ang Senate. So, ito nga pong Universal Social Pension Bill ay sa Senado na ito susunod na isasalang, susunod na himay-himayin at susunod sa Senado ito gagawan po ng diskusyon ng ating mga senador at kung makikita naman po nila na yung nasabing panukala, the Universal Social Pension ay para sa ikakabuti, no, ng ating mga lolo at lola. And of course, tinitingnan din po nila dyan ang budget kung saan kukunin. Importante po yan, no, saan kukunin at kakayanin ba, no, ng gobyerno na ibigay ang budget, no, for this Universal Social Pension Bill. Kung aprobado naman po sa kanila, by last nito natatahakin ay ang presidente ng Pilipinas para ito ay pirmahan. So, yun po, pinaka-latest status yan ng ating Universal Social Pension Bill na aprobado na sa Kamara, mga lolo at lola. So, ito nga po ay magbibigay po ng pagkapantay-pantay, magbibigay po ng patas na ayuda, patas na pensyon para sa ating mga Filipino senior citizens
no, nabigay po ng gobyerno. Sinasabi kong patas na pensyon dahil wala na nga itong pipiliin. Wala na po itong criteria, no? Dahil lahat kasama na, no matter what, kung ikaw ay isang indigent, mahirap, mayaman, kung ikaw ay may source of income o wala, kung ikaw ay inaabutan ng sustento ng inyong anak or hindi. It's either kayo po ay may pensyon sa SSS, GSIS, PVAW, or iba pang mga pensyon, no? Kayo po lahat ay kasama na as long as you are 60 years old pataas, you are a Filipino senior citizen. So entitled po kayo dito sa Universal Social Pension Bill kung magiging batas. Magkano ang matatanggap? Well, pareho lamang po sa kasalukuyang social pension for indigent. Ito nga po ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos monthly pension. And ang sinasabi po ng panukalang ito, the Universal Social Pension, ay sa unang taon na ito ay mai-implement, hindi naman po talaga na direct to 1,000 ang ibibigay. Kasi ang sinasabi ng panukala, first year na i-implement ito, magsisimula muna sa 500 pesos. And then, the next year ay dagdagan ng 100 pesos, so magiging 600 pesos. The next year is dagdag naman ng 100 pesos, magiging 700. Hanggang 5 years, makukumpleto po ang 1,000 pesos. So yun po yung sinasabi ng panukalang ito, no? The Universal Social Pension Bill. At sabi po ng ating mga may akda or mga principal authors dito sa panukalang ito ay kakayanin po ng gobyerno, kakayanin ng Pilipinas na ibigay ang 1,000 piso na monthly pension bawat Filipino senior citizen, no? Kakayanin ayon sa kanilang pag-aaral at hindi na daw kailangan mangutang ng ating bansa, no, para lang ito maibigay, no, or mapunduhan. So no need na po, talagang kakayanin ng Pilipinas ito. So yan, so nakikita yan ng Kongreso, kaya nga inapprove nila. So paano hindi po matutuloy, di ba po? At sa time na magiging batas nga itong Universal Social Pension Bill, ay ang hahawak na nito ay ang National Commission of Senior Citizen or NCSC, mga kablags. Kaya mahalaga talaga na kayo ay makarehistro na sa database ni NCSC, no? Sa mga hindi pa registered dyan, puntahan nyo po ang website, ang www.ncsc.gov.ph, no? Magrehistro kayo dyan sa database para kayo makasali sa ayuda at mga programa for senior citizen, no, gaya nitong Universal Social Pension kung magiging batas. Sa ngayon kasi ang namamahala ng social pension, yung pinipili, yung for indigent lamang, no, si DSWD pa. Pero ililipat po yan, magkakaroon ng transition ang DSWD to NCSC dahil sinasabi po yan ng batas na lahat po ng benefits, programs, mga ayuda ng seniors natin ay kailangang ilipat sa National Commission of Senior Citizens or NCSC. Katunayan dyan, no, nasa NCSC na po ang Centenarian Cash Gift na 100,000 pesos at ang Expanded Centenarian Cash Gift na 10,000 pesos. Magsisimula na yan January 1, 2025. Nasa NCSC na po yan. Kaya magrehistro kayo ha. Ang website po ang www.ncsc.gov.ph. So ayan, uulitin ko ha sa mga nagtatanong at mga nakapanood sa mga kumakalat na impormasyon sa social media na regarding sa Universal Social Pension na hindi na ito mangyayari, hindi na ito matutuloy. Yan po ay walang katotohanan. Yan po ay hindi legit dahil ang Universal Social Pension Bill tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy ito sa laban. Tuloy na tuloy ito na na-approve ng Kamara at syempre tuloy na tuloy ito sa Senado hanggang tuloy-tuloy na magiging isang ganap na batas para po sa ating mga Filipino senior citizen na magbibigay ng 1,000 piso na pensyon bawat buwan. Walang pipiliin, lahat pantay-pantay.
Kaya naman, mga Filipino senior citizens, sino po ba sa inyo dito ang umaasa na magiging isang ganap na batas itong Universal Social Pension Bill? At ano po ang komento ninyo regarding dito sa balitang ito? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilagyan man yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to at parang pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa programa, ayuda at benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag kaligtaan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.